Pastor Jeff, pagod na ako sa tila walang katapusang gamutan. Walang araw na wala akong iniinom na gamot. Walang linggo na walang check-up. Pakiramdam ko, ako ay isang pasyente na lang na sinusubaybayan, ginagamot, tinuturukan. Nangangamba ko na ganito na lang ata ang lalakbayin ng buhay ko. Bahay, ospital, ospital, bahay. Ano po ba ang silbi ko pa sa mundong ito, Pastor? Naalala ko pa nung umaasa ako na gagaling ako. Punong-puno ako ng pananampalataya sa buhay. Pero habang tumatagal, parang wala nang katapusan ng mga kailangan kong gawin sa ospital at hindi ako gumagaling sa aking sakit sa baga. Nagsimula na kasi akong mapagod at magduda sa aking paniniwala sa Diyos. Pastor, bakit parang tahimik si Lord? Bakit ang tagal ng kanyang tugon sa aking panalangin na sana ako'y gumaling na at magawa ko pa ang mga nais ko sa buhay? Pastor, malapit na po akong mawalan ng pag-asa. Anong say mo, Brad? Una-una naintindihan ko yung bigat at pagod na pinagdadaanan mo. Madalas ako kasi dumadalaw sa mga ospital. Yung tipong parang paulit-ulit na lang yung cycle ng gamutan, check-up, iba pong inaano ko, dialysis, chemo. Minsan naisip mo, Lord, hanggang kailan ba to? Hindi kita kukundinahin, Kuya Reynaldo, sa nararamdaman mo kasi si Haring David mismo, umamin siya ng kapaguran. Tinanong niya si Lord, hanggang kailan, Panginoon, kakalimutan mo ba ako magpakailanman? Sabi, will you forget me forever? Sabi niya sa isang salmo, no? Ibig sabihin, normal sa mananampalataya na dumaan sa season of doubt, season of questioning, pero hindi ibig sabihin niya na wala ka ng pananampalataya. Ibig sabihin niya, Kuya Reynaldo, pagod ka na at kailangan mong umasa sa lakas niya na hindi mo kaya sa sarili mo. Dalawang bagay lang before I end. Number one, God's silence is not God's absence. Ibig sabihin po, hindi ngunit tahimik ang Diyos at hindi dinidinig kumbaga yung sagot mo, okay, ay wala siya. His absence doesn't mean, his silence doesn't mean his absence. Kaya kung hindi mo mamaramdamang gumagalaw siya, sa likod ng eksena may inaayos siya sa karakter natin, sa ating pagtsatsaga, nabibuild yung ating pag-asa. Kaya yung kagalingan mo, malamang ibibigay niya yan, pero may tinitreat pa sa atin si Lord. Yung peace of mind in the midst of a storm na tinatawag. Sabi sa 2 Korinto 12:9, ngunit sinasabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Ang sabi po ni God kay Apostol Pablo, my grace is enough for you because it's made perfect in your weakness. Habang daw po tayo mahina, Kuya Reynaldo, doon natin nakikita ang biyaya at grasya ng Diyos. At pangalawa, your life still has meaning kahit may sakit ka. Hindi natatapos, Kuya Reynaldo, ang purpose mo dahil may limitasyon ka. Kilala mo ba si Nick Vujicic? Ayan, nakita ko to sa isang event dito sa CCF many years ago at si Seth, pinadala ko nga ng picture. Pinanganak siya na walang kamay at paa. May rare condition siya na tinatawag na tetra amelia syndrome. Sa una, punong-puno siya ng galit ng bata siya. Depresyon, nagtangka pa siya magpakamatay. Ang tanong niya sa Diyos, lalo nung bata siya, bakit ako? Ba't di ako makapaglaro? Wala akong kamay at walang paa. Pero pag tinignan mo, isa siyang batikang international evangelist, author, speaker, nakakapag-share ng gospel sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Nagkapamilya pa yan siya. Ang tindi niyan, I think 4 ang anak ng tao na yan. So pag tinignan mo, if God can use a man without arms, ito yung sabi niya, and legs, to be his feet and hand, he will certainly use any willing heart. Kuya Reynaldo, sa end, yung heart mo ba willing magtiwala sa kanya sa kabila ng iyong mga pagkukulang at karamdaman? Sa gitna ng sakit, kumapit lamang tayo sa kanya. Huwag mo sukuang lumabang, Kuya Reynaldo. May Diyos na maawain na kasangga natin. 2 Korinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po kay Kuya Reynaldo. Salamat sa mga taong katulad niya na kumakapit pa rin. Yes, nasa verge po siya, nasa bingit siya ng pagbigay na pagsuko, pero Lord, hindi mo sinusukuan ng mga taong mga katulad ni Kuya Reynaldo. Hawak-hawak mo siya. You will carry him through sa gitna ng kanyang pagdududa. Salamat, Lord, sa kagalingan kay Kuya Reynaldo. Dinadalangin namin yan. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.